Iminungkahi ni Noel ang isang matapang na plano kay Thomas, isang reporter ng Modern Opinion, kung saan mag-organisa sila ng isang simposyum kung saan magdedebate ang mga pangunahing pinuno ng mga angkan tungkol sa kanilang mga estratehiya sa pagharap sa paparating na banta ng Valiant, isang malaking sakuna na kumukuha ng pansin ng publiko. Inilalarawan ni Noel ang ideya bilang isang pagkakataon para sa Modern Opinion na maglathala ng eksklusibong kwento na magiging sentro ng talakayan sa buong bansa. Bagamat nasasabik si Thomas sa konsepto, ipinahayag niya ang kanyang pangamba kung papayag ang ibang mga pinuno ng angkan na makilahok. Tiniyak ni Noel na hindi ito magiging problema. Dahil ang kaganapan ay gaganapin sa ilalim ng pangalan ni Sig Finstein, ang pinakamalakas na seeker ng imperyo at isang EX rank na individual. Ipinaliwanag ni Noel na ang mga EX rank seeker ay mga maalamat na tao na lampas na sa limitasyon ng tao upang makamit ang makadiyos na lakas, at si Sig ang isa sa pinakamagagandang halimbawa nito. Bilang alagad ng kilalang si Sharon Valentine, naabot ni Sig ang kanyang ranggo sa murang edad at malawak na kinikilala bilang isang walang kapantay na seeker na nalampasan pa ang pagtanda ni Victor Crusher, ang pinuno ng Supreme Dragon Corps. Gayunpaman, 3 taon na ang nakalipas, isang bagong henyo, si Leo Edin, ang lumitaw bilang pinakabatang seeker sa kasaysayan na umabot sa EX rank sa edad na 15. Ang meteorikong pag-angat at mga tagumpay ni Leo, kabilang ang pagtatatag ng makapangyarihang angkan na Hyakuya, ay ginawa siyang isang mahigpit na karibal ni Sig, na nagdaragdag ng intriga sa potensyal na dinamika ng simposyum. Sa sumunod na eksena, natunto ni Noel si Sig sa kabundukan, kung saan nagsasanay si Sig sa pamamagitan ng pagsasanay ng squats, habang binubuhat ang isang buong bundok na tinatayang tumitimbang ng hindi bababa sa 4,000 tonelada. Namangha si Noel sa pambihirang lakas at dedikasyon ni Sig, ngunit nalaman niyang tinitingnan ni Sig ang pagsusumikap bilang isang kasamaan na kailangang gawin, na binibigyang diin na ang resulta lamang ang talagang mahalaga. Sa kabila ng pag-ayaw ni Sig sa tawag na masipag, sumali siya sa isang matapat na pag-uusap kay Noel, na inihayag ang kanyang layunin, ang makuha ang suporta ni Sig para sa simposyum. Sa simula'y nagdududa, tinanong ni Sig kung bakit niya dapat tulungan si Noel. Lalo na't ang tumataas na ambisyon ni Noel ay maaaring magdulot ng kompetisyon para sa kanyang sariling angkan, ang Supreme Dragon Corps. Binigyang diin din ni Sig ang hirap ng mas malawak na layunin ni Noel, ang linisin ang maling paratang laban kay Hugo Coppelius, isang talentadong seeker na maling nakulong at naging sanhi ng kontrobersya.